Good morning mga ka-saver. So, ayan. The topic natin ngayon is about to pay yourself first. So, ano ba yung sabihin ng pay yourself first? Kasi, noong una, hindi ko rin alam yan, yung pay yourself first. Akala ko dapat kong ipamper ang sarili ko dahil ako yung kumikita. Dapat kong bilhin ko ano yung gusto kong mga bilhin, like mga unnecessary things. Pero dito, sa IMD community, tinuturuan tayo kung ano ba yung tama ng pay yourself first. So, ibig sabihin pala nun, kapag sumahod tayo, dapat maglalaan tayo ng 20% para sa sarili natin. Or ititabi natin yung 20% para sa sarili natin para in case na may mangyari sa atin, so dapat meron tayong magagamit. So, meron ka na bang emergency fund para sa sarili mo? Para in case na may mangyaring hindi inaasahan, may magagamit ka. Meron ka na bang healthcare? Napaka-importante na magkaroon tayo ng healthcare kasi nga, ito yung magpo-protect sa sarili natin once na nagkasakit tayo. Kung may healthcare ka, of course, hindi mo magagamit yung iyong savings kasi may healthcare ka or meron kang annual hospitalization na benefits na magagamit mo, no? Hindi mo kailangan gamitin ko ano mo yung savings mo kasi meron ka nang nakalaan para sa sarili mo dyan. Lalo na kung ikaw yung breadwinner, dapat mong protektahan ang sarili mo dahil once na nagkasakit ka, of course, maaapektuhan din yung family mo dahil hindi ka makakapagbigay sa kanila ng budget para matustusan yung mga pangangailangan nila. So, dapat may insurance ka rin. Insurance magpo-protect sa pamilya mo once na may nangyari sa'yo. Kasi nga, hindi natin masasabi yung buhay ng tao. Minsan, ngayon malakas ka, pero kinabukasan, hindi mo na alam. Diba? Minsan, may nawawala. Bigla na lang tayong kinukuha ni God. So, kung hindi natin napaghandaan, so kawawa yung pamilya mo kasi sila yung magsasuffer, lalo na kung sila ay mga maliliit pa or nag-aaral pa or may mga utang ka pa na hindi mo nabayaran at bigla kang kinuha ni Lord. So, dapat mo yung paghandaan. Kasi, yun yung tutulong sa pamilya mo, no? Yung insurance. At syempre, kung alam mo na, kapag ikaw naman ay nabuhay ng matagal, magagamit mo din yung mga natabi mo para magamit mo siya sa investment mo in case na na magsusupport sa iyo para sa mga maintenance mo once na tumanda ka na. Of course, may mga basic needs ka pa rin naman kailangan like food, shelters, and clothes. Pero mas natin talaga is yung health kapag tumanda na tayo. Yan kasi yung time na maraming sakit tayong nararamdaman. So, napakalahagang protektahan natin. Isipin din natin yung sarili natin. Lalo na tayong mga OFW, hindi dapat natin lahat pinapadala yung sahod natin. Kasi nga, darating pa time na uuwi tayo sa Pinas kasi hindi naman tayo forever OFW. So, darating time, uuwi ka sa Pinas. So, kung uuwi ka na wala kang ipon o resibo lang ang naipon mo, so, paano ka na pagdating mo sa Pinas? Ano yung backup plan mo? So, dapat ka din mag-create ng multiple income o increase mo yung cash flow mo kasi para pagdating mo sa Pinas, meron ka pang pagkakaabalahan. So, marami tayong based on sa manaririnig natin sa mga OFW na umuwi. Karamihan sila is umuwi ng walang ipon. Binibigay nila sa pamilya nila o sa kamag-anak nila. Then, pag dumating yung time na kailangan na nila, walang isa na tumutulong. So, minsan kailangan din natin magsabi ng no sa mga taong humihingi ng tulong sa atin o sa mga taong gustong humiram ng pera sa atin. Kasi nga, minsan kasi hindi naman talaga nababayaran. Kung alam mo hindi mababayaran, so magbigay ka lang ng kahit konting tulong na lang sa kanila po. Huwag mo namang ibigay yung kung malaki yung hinihiram sa'yo. So, dahil alam mo namang hindi naman maibabalik. So, minsan, hindi mo rin talagang mag-no. Kasi nga, iisipin mo rin talaga yung sarili mo. Kasi darating talaga yung time na kahit pamilya mo pa siya o kamag-anak mo, in times na mga ilangan ka, hindi ka nila matutulungan, lalo na kung wala rin naman sila. So, kailangan protect yourself, pay yourself first. Pag-ipunan mo, mag-ilaan ka para sa sarili mo para pag dumating ng time na kailangan mo is may marong kang magagamit. So,